Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Actually po ang pagsasaluhan sa nating kwento ngayon ay hindi ito. Ngunit kanina pagbukas ko ng email, nabasa ko ito, naisip ko na mas maganda siguro kung ito na muna ang ating pagsaluhan ngayon kasi sa tingin ko napapanahon. Kaya atin pong pakinggan ang kwentong ipinadala sa akin ni Jason. Magandang araw Tito Makoy. Itago mo po ako sa pangalang Jason. Sumali ako sa isang group page sa Facebook. Ito ay page ng mga lalaking bisexual dito sa atin. Siyempre kaming mga pare-pareho ang pagkatao. Maganda ang merong ganitong page. Dito ko rin nakilala si Brandon. Yan ang pangalang gagamitin ko sa kanya. Alam kong itong si Brandon ay kagaya ko, nagtatago rin. Kaya ang kanyang profile picture ay hindi ipinapakita ang kanyang mukha. Kagaya ko Tito Makoy, wala akong frontal facial photo. Ngunit ang ganda ng kanyang katawan, bato-bato, maskulado. Aaminin kong na-inlove ako sa kanyang katawan at kay Brandon na mismo sa kabila ng hindi pa kami nagkikita. Nagumpisa kaming dalawa sa pag-chat-chat muna hanggang sa nagtawagan na kami sa messenger, voice call lang. Kasi Tito Makoy, ako mismo ayoko ng video call. Kasi nga masyado akong maingat sa aking pagtatago. Liban pa dyan, hindi ko talaga ugaling manghingi ng larawan sa sino mang kachat ko. Dahil ako nga mismo, kung sa pag-chat natin, hihingi ka kaagad ng litrato ko, automatically Tito Makoy, back off kaagad ako, hindi na ako makikipag-chat pa. Mas maganda kasi ang magkita na lang kayo sa personal, safe yan at sigurado kang hindi kakalat ang larawan mo. Itong si Brandon, maganda ang kanyang boses. Kung ano ang katawan niyang nakikita ko sa larawan, ganoon din ang kanyang boses. Kaya naman ini-imagine ko na para siyang si JC Castro. Si JC Castro Tito Makoy, ang paborito kong sexy actor noong dekada 90 hanggang early 2000. Malinaw kay Brandon na masculine looking ako pero bottom ako. Siya naman ay isang top. Sa aming mga pag-uusap, hindi rin maiwasang mapag-usapan kung ano ang gagawin namin sa bawat isa sa oras na magkita kami. Alam mo Tito Makoy, nananabik akong magkita na kami sa personal kasi ang mga sinasabi niyang ginagawa niya sa isang tao sa oras ng paglalabing-labing ay siyang mga gustong-gusto ko talagang ginagawa sa akin ng aking kapareha. Nakaka-excite talaga. Nagkasundo kaming dalawa na magkita na sa personal noong pareho kami palagay na sa bawat isa. Ayon sa kanya, total raw mag-isa naman siya sa kanyang condo unit. Doon na lang daw kami magkita. Welcome akong pumasok sa kanyang unit. Alam mo Tito Makoy, mabait talaga itong si Brandon. Kasi hindi siya kaagad magtitiwala sa akin na pumunta sa kanyang condo unit kung hindi ito mabait. Noong araw na magkikita kami, pinaghandaan ko talaga ng husto. Naligo ako ng maigi, espesyal na body wash ang ginamit ko. Nag-ilod din ako ng husto sa aking katawan gamit ang isang batong pang-ilod. Ito'y para matuklap lahat ang mga patay na balat sa aking katawan, yung lahat na libag sa katawan ko mawala. At sa aking paliligo habang nagsasabon ako sa aking katawan, gumagana na sa akin ang aking pantasya. Yung paglalagay ko ng body wash sa katawan ko, ini-imagine kong kamay na ni Brandon ang dumadampi sa aking katawan. Matapos akong mag-ilod ng bato sa aking katawan, muli akong naglagay ng body wash sa katawan ko para sa final scrub gamit na ang face towel. Madali kong nahanap ang building ng kanyang condo unit sa may Mandaluyong. Wala akong kasabay sa elevator. Kaya habang papaakyat ang elevator, nag-i-spray muli ako sa aking katawan ng body cologne na hinaluan ko ng perfume. Para makasiguro akong mabango ang aking katawan,
hindi ako mapahiya kay Brandon. Pagkatapos niyan, naglagay rin ako ng breath freshener strip sa aking bibig para mabango ang aking hininga. Paglabas ko ng elevator, Tito Makoy, habang hinahanap ko ang unit ni Brandon, tuloy-tuloy na talaga ang mga masasarap na imahinasyong pumapasok sa aking isipan. Kasabay kasi ng katotohanang ilang sandali na lang magkakatotoo na ang aking mga pantasyang naglalaro sa isipan ko. Pinindot ko kaagad ang doorbell ng kanyang condo unit nang makuha ko ito. Binuksan kaagad naman ito ni Brandon. At alam mo, Tito Makoy, pagbukas niya ng pintuan, lumantad kaagad sa aking harapan ang kanyang magandang katawan. Maganda talaga. Defined at well-toned ang kanyang mga muscles. Malinis at makinis ang balat niya sa katawan. Maitim ang kulay nito. Nakasuot siya ng sandong pang-workout sa gym, kaya lantad na lantad ang kagandahan ng kanyang katawan. Ngunit Tito Makoy, nadismaya ako ng labis nang tingnan ko ang kanyang mukha. Kasi naman, Tito Makoy, kamukhang-kamukha niya si Police General Diwata. Kamukhang-kamukha niya talaga. Makinis at malinis ang balat niya sa katawan. Ngunit ang kanyang mukha, Tito Makoy, parang nahulugan ng langka. Alam mo, Tito Makoy, pagsabayin mo ang malalalim na mga hukay sa kanyang balat ng kanyang mukha at ang itsura nitong parang si Police General Diwata, malaking pagkadismaya talaga ang mararamdaman mo. Dahil kabaliktaran ng aking ini-imagine na si JC Castro o kaya Daniel Fernando. Ngunit Tito Makoy, hindi lang ako nagpahalata sa aking pagkadismaya. Dahil nga sa mabait siya. Alam niyo po kung paano siya magsalita sa aming mga pag-uusap noon. Ganoon din dito sa kanyang bahay sa aming personal na pag-uusap. Ang nasabi ko na lang, Tito Makoy, sa aking sarili, napasubo ako. Talagang napasubo. Ngunit ayoko namang masaktan siya, kaya nanatili pa rin ako sa kanyang condo unit. At tumuloy pa rin kami sa aming napag-usapan na magpapakasaya ngayon. Ito'y kahit na labag na sa kalooban ko. Alam nyo kasi nakakahiya naman dahil magandang-maganda ang pagtanggap niya sa akin at ang aming pag-uusap. At sa aming mga pagchat-chat nga, hindi naman niya talaga sinabing magandang-magandang lalaki siya. Ang imahinasyon ko nga lang talaga ang umikot ng umikot at naglaro sa aking isipan. Kasi napakagandang pakinggan ng kanyang boses. Mai-inlove ka talaga. Ang lamig at ang linaw nito, napakasarap sa tainga. At sa aming paghiga sa kanyang malambot na tulugan, ginagawa talaga ni Brandon ang mga sinasabi niya sa akin noon kung papaano niya ako pasasayahin sa aming pagkikita. Subalit Tito Makoy, kahit na anong pagko-concentrate ang gawin ko habang nakapikit ang aking mga mata, talagang mukha ni Police General Diwata ang aking nakikita. Napansin ni Brandon ang nangyayari sa akin, kaya tinanong niya ako kung bakit at kung ano ang problema. Alam mo kasi Tito Makoy, kahit na anong ginagawa ni Brandon sa akin, nananatiling kasing laki lang ng buto ng santol ang aking daladala. Tulog na tulog ito, talagang hindi nagigising. Ako talaga Tito Makoy, sa kabuuan ng aming paglalaro, hindi ako nabuhayan. Kahit pa anong ginawa ko ng imahinasyon, iniisip ko na nga ang aking mga paboritong sexy actors. Ngunit sadyang hindi pa rin umubra. Hanggang sa pagbangon naming dalawa, patuloy pa rin nagtataka itong si Brandon at nagtatanong. Gaya ng nauna, nagdahilan na lang ako na kinakabahan talaga ako. Kasi naman Tito Makoy, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na hindi ako nabuhayan kasi nakikita ko sa kanya ang mukha ni Police General Diwata. Kasabay ng aking pagdadahilan ay humingi rin ako ng paumanhin sa kanya.
Kasi nga Tito Makoy, sa kabila ng aking mga nakikita at sabihin na nating pinipintasan ko ang kanyang mukha kahit na hindi naman, ang bait-bait ni Brando, wala talaga akong masabi. Dahil dito ayoko namang masaktan siya kaya kung ano na lang ang dahilang sinasabi ko sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nag-message sa akin itong si Brandon. Ayon sa kanya, tila alam niya raw kung bakit hindi ako nabuhayan. Baka raw napapangitan ako sa kanyang itsura kaya hindi ako na-arouse noong maglaro kaming dalawa. Ang sabi ko sa kanya Tito Makoy, hindi sa ganoon, talagang kinakabahan lang ako. At noong lumabas pa ako sa kanyang unit, aksidenteng nakita ako ng aking pinsan galing sa kanyang unit. Muntikan pa akong mabuking. Yan Tito Makoy ang mga alibay ko para naman hindi masaktan itong si Brandon. Kaya noong muli siyang nagyayaya sa akin na pumunta raw sa kanyang condo unit, nagdahilan muli ako na palamig muna ng kaunti kasi nadala ako doon sa muntikang pagkakabisto sa akin ng pinsan ko. Tatawag na lang ako sa kanya kung sakaling handang-handa na ako at wala nang kakaba-kaba sa aking dibdib. Sa nangyari sa aking iyon Tito Makoy sa kasalukuyan, napag-isip-isip kong tumigil na muna sa pakikipag-eyeball. Alam nyo po, pwede naman sanang mag-video chat bago ang pagkikitang personal. Ngunit ayokong gawin yan dahil nga masyado akong nag-iingat sa aking pagtatago sa aking pagkatao. Kaya ayoko ng video call. Problema ko ngayon Tito Makoy kung ano ang aking sunod na idadahilan kung sakaling tumawag muli sa akin si Brandon at nag-iimbitang pumunta ako sa kanyang condo unit. Hindi ko alam kung ano na ang idadahilan ko kasi ayoko naman talagang masaktan siya kasi isang mabuting tao naman itong si Brandon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po mapili nyo at sana magustuhan ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Jason. Maraming salamat Jason sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo ang nangyari sa iyo itong kwento mo, dito muling pinapatunayan na kung ano talaga ang pinaka mahalagang sangkap para magkaroon ng pag-ibig. Ang talagang pinaka mahalagang sangkap sa pag-ibig ay ang physical attraction. Kasi alam mo, nag-uumpisa tayo, nai-inlove tayo sa isang tao kung physically attracted tayo sa isang tao. At ang physical attraction, hindi kagandahan o kapangitan, hindi itsura ang pinag-uusapan dyan. Gaano man kapangit o gaano man kaganda ang isang tao, pag meron kang nakitang isang bagay sa kanyang physical na kaanyuan, na-attract ka, kahit pangit yan, may in love ka talaga. Kaya yan, ang pinakang sangkap talaga sa pag-ibig ay ang physical attraction. Hindi ka mai-inlove sa isang tao kung hindi ka physically attracted. Ewan ko lang po sa inyong lahat mga kaibigan kung sasang-ayon kayo sa aking sinasabi. Ganun pa man, pakisulat nyo ang inyong opinion. Kaya lang sa akin talaga ang pag-ibig, ang pinakang umpisa niyan, ang pinakang sangkap, ang pag-ibig ay nag-uumpisa sa physical attraction. Sa muli Jason, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. At tama yon na kahit papaano, ingatan mo naman na huwag masaktan si Brandon. Kung baga ayon nga sa iyo ay napakabuting tao naman itong si Brandon. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, nagpapa-shoutout muli si Adon Vlogs 4695. Maraming salamat Adon Vlogs. At itong isa, bago nating isa shoutout, actually nabasa ko ang kanyang comment sa lumang upload ko na. Shoutout natin ang ating kasamahan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, si Abimanyu Bale. Tama ba ang accent ko ng pangalan mo? Abimanyu Bale? Pakisulat mo nga sa comment dito sa upload na ito kung tama ang pagbigkas ko. Muli, shout out sa iyo Abimanyu Bale ng
Abu Dhabi, United Arab Emirates. I-shout out na rin natin ang ating mga kasamahan dyan sa United Arab Emirates. Isa pa, i-shout out muli kay Boy Tigasin. Maraming salamat Boy sa tuloy-tuloy na pakikinig. At ang isang nagpapa-shoutout sa atin bago ito, ngayon pa lang siya nagpapa-shoutout, si JP Chulipa. Maraming salamat sa iyo JP Chulipa sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ngayon sa ating apat na hinahanapan ng forever, shoutout kay Faustino Fabro ng Hawaii, USA, Paulo Laison, Dominador Patawaran at Alvin Kalalang. At merong bago, dagdag sa ating hinahanapan ng forever, si Roberto Merafuente ng Cavite. Robert, shout out sa iyo at maraming salamat. Shout out sa inyong lahat dyan sa Cavite. Mga kaibigan, sa muli po, yung mga gustong magpa-shout out, i-type nyo sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko kaagad. Kasi kung sa mga lumang uploads na, napakalaki ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. At sa mga gusto namang magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.